Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! $16 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po'y pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon, sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Yun ha. Ito po, usaping Quadcom na to ha. Mga Quadcom, makinig kayo dito. Sasabunin kayo ni
Senador Congressman Rodante Marcoleta, masasabon po ang mga Quadcom dito, magsimulat talampakan hanggang bumbunan. Kaya dito, manda kayo mga Quadcom kayo ha, dito talagang aararuhin kayo ni Senador Congressman Rodante Marcoleta. Ito po. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. 20 pesos. Tama po ba yun? Tama. Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang 35. kamatis. 35. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Hindi, 500. Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. piso. Yun po yung sinabi sa akin. 10 piso sa sili. Tama po yun? Tama. 600 pesos per kilo. 750. Yun pong bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. Tama po yan. 45 pesos ang isang piraso. Yung maliit yun, maliit. Malaki 60. 1,000 pesos. ang isang- 1,300. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Mga gunggong nga, mga gunggong kom yan. Iarapin nila kung saan sila kikita, magkano ba kada hearing. Oy, pulong, magsalita ka, magkano kada hearing. Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Naku po, tumaas lalo, tumaas. Mga kareaksyon, lalong tumaas ang kuryente namin, hindi pa ako nagbabayad. Dahil hindi pa ako sumasahod, hindi pa ako nagbabayad ng kuryente namin. Madadali na ako sa misis ko niya, napakataas, Senator Congressman Rodante Marcoleta. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Wala. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Hindi ganun ang ginawa nila. Ang ginawa po nila, inquiry of in the aid of persecution and execution. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Hindi. Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Yun. Alam po ninyo lahat yun. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Yun. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Hindi pwede. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Yun. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Yun. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Iko-contempt kita. Oy, Paduano, makinig ka dito, Paduano, ha? Paduano, makinig ka dito. Huwag kang mamumundok. Makinig ka, Paduano. Oy, Abante. Talo ka na sa Maynila, Abante.
Yung dila mo, ilabas mo nang ilabas yan. Walang problema, Bante. Oh, Chihuahua. Si Chihuahua daw, wala nang panalo yan. Wala na, talsik lahat yung mga tuwadkong, wadkong, gunggungkom na yan. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Yan, makinig kayo kay Senador Congressman Rodante Marcoleta, ha? Kayong mga tuwadkom, kayong mga loyalistang mga pulpol, ha? Makinig kayo dito. Warning shot to sa inyo pag nagtuloy-tuloy yung impeachment na yan, pag hindi nyo tinantanan si President Rodrigo Roa Duterte at Vice President Inday Sara Duterte, warning shot ng sambayanang Pilipino yan, inumpisa ng mga iglesia. Ngayon, Ngayon, wala na. Baga mga buntot ninyo. Di ba, mga ano na kayo ngayon? Dakol, lame duck na. Tapos na, wala na. Magsilipatan na kayo kay BP Sara Duterte. Iwanan ninyo si Addictus. Wala na yan, tapos na kayo. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte. Ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Yes! Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Yun! Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Yun! Pero naalala ko, yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. Attorney Agaton! Halip na. Gusto ko yun, Attorney Agaton. Sino ba si Attorney Agaton? Mag-google nga si Attorney Agaton. Ipapakilala ko sa inyo si Attorney Agaton. Ninong kuya tayo sa kumpil, si Attorney Agaton. Ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin. Yun! Ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? May pera dyan! Senator Congressman Rodante Marcoleta, hindi mo ba alam kung magkano kada hearing? Tanungin mo si Pulong, alam niya. Alam niya yung tinatawag na TARA system. Meron TARA system dyan sa sa tuwadkong, guwangkong, gunggongkong na yan mga yan. Oy, Paduano, barbers, makinig kayo dito ha. Ang tatandaan ninyo, hindi nyo pa alam ang inyong mga doing. Pangalawa po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget, ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. O di ba na sila siraulo? 2025 budget ang tinatanong lang paano nagasta yung 2022-2023. Trabaho ba nila yun? Wala bang kuha? Trabaho nyo yan, mga...
Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayoko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang committee na kung tawagin ay Committee on Good Government. Yun! Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo'y may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Out of order ka dyan! Out of order, tatawagin po si Senator Congressman Rodante Marcoleta dito. You are out of order, gano'n. Kailangan umorder ka manok, yung Chicken Joy. O baka naman, Jollibee, nagugutom na ako. Di ba out of order daw, out of service? Ang sabi po ng chairman, noted. Noted. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit baka ako, dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Yun, di ba? 3 billion pesos yung questionabling 3 billion pesos sa COA. Hindi, ngayon hinahanap nila itong 125 million 125 million ang ginastos po nila dyan sa Wadcom, Bongbongcom na yan ay bilyon-bilyon, 13 beses sila nag-hearing. Yung pagkain lang na Jollibee burger dyan, napakamahal dyan, napakarami nilang pinalamon.
Di ba mga kareaksyon? Mali yan. No. Ngayon, hindi nyo na pwedeng sabihan si Senator Congressman Rodante Marcoleta dito na out of order siya. Hindi na pwede yun. Dahil nandyan siya sa peace rally. Kapag inyong tinuloy-tuloy at sa bagay, tapos na, wala na. Tapos na kayong lahat dahil matatalo na kayo sa May 9. Kayong mga gunggungkom kayo. Ngayon, pagkatapos po ng May 9, ibang usapan na yun. Magbabalik tara na yan dahil papunta na po tayo sa 2028, ha? Nangangarap pa tong sa Dilima na magkakaroon pa ng impeachment pagkatapos ng eleksyon. Wala na yan, oh. Pakinggan diretso, tuloy mo. Oh, Senator Congressman Rodante Marcoleta, tuloy mo. Oh, tuloy. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, Yun, kahit illegalista. alam nilang mali. Maliista. Ito po yung problema. Problema yan, So sabi ko, Mr. Chair, Mr. Chair. bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Eh, gusto nila maging Bakit tayo COA. po? Hindi Gusto po nila maging COA. Gusto nila maging COA. Oh, di ba? Mali yun. Saan ba yun? Teka lang, mga ka-reaction. May napindot ako dito sa aking makinarya. po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Ang lupit po nun, no? Ayagang pag-iinsulto po sa isang napakalupit na lawyer, attorney, congressman, na katulad po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Pasasagutin mo, hindi lawyer. Sino yun? Si Manuel? Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ako po. Gusto kong ulitin doon. Ang sarap pakinggan nun, ha? Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti ka yan? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng paggagamit ng confidential funds, sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas
Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga pong matatawa ka na. Tayo ko na pong babain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Kalkalin mo, Senador. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Oh, pambubutol lang yan. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time, and for what? For nothing, for nothing. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo, sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifestong ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Wala sila. Tayo magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa makatuwid tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang, baka meron 1 milyon po yata. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa
ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa